What's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Syempre, nagbabalik na naman tayo mga kabayan para pag-usapan, no? Itong pagbalagbag ni Miss Eden Santos kay Auntie Claire mga kabayan. Abay, hindi nakasagot, no? Sa tanong mga kabayan, ari si Auntie Claire kay Miss Eden Santos. Abay, kita mo yan. Magre-report kayo diyan sa palasyo. Tapos nung kayo tatanungin, hindi pala kayo handa. At pangalawa mga kabayan, ito, kung maaalala ninyo, itong sinasabi ng ating Vice Presidente na hindi mo na kailangan at hindi mo trabaho yan bungit na talagang kumbaga sumausaw pa diyan sa pagsunog mga kabayan ay pinagbabawal na gamot. Diyan sa Kapas Tarlac mga kabayan, yan yung isa pag-uusapan natin kung totoo ba talaga mga kabayan. Yang sinunog na yan ay mga pideya pa mga kabayan na kasama dyan ni Bungit na nagsunog na sinasabing ay pinagbabawal na druga. Alam niyo mga kabayan, napakagaling niyo talaga, no? Nung nakaraan, nagbasa tayo, no? Patungkol diyan sa sinasabing photo ops ng ating Vice Presidente at sinasabi ninyo dyan sa comment section na itong ginawa na to mga kabayan ni Bungit at yung bigla ang pagkahuli ng tuni-tuniladang bulto-bultong ay pinagbabawal na gamot mga kabayan ay kumbaga palabas lamang para may ma-report mga kabayan sa SONA. Kaya agree ako mga kabayan sa sinasabi ninyo. Dahil dito sa balitan lumabas na pag-uusapan din natin ay talagang totoo mga kabayan. Kaya magkakadugtong, no? Itong tanong ni Miss Eden Santos at itong balita na to patungkol din sa photo ops mga kabayan ni Bungit. Syempre, ganun din mga kabayan si Ombudsman Martires. Ay meron din yan mga kabayan sinabi patungkol kay PRRD. Isa din yan mga kabayan sa ating babasahin, no? At syempre mga kabayan sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat muli, no? Abay, hari nawa ngayon July mga kabayan ay maabot natin ng 100,000 dito sa ating channel. Kaya tulungan nyo mga kabayan ng ating channel, no, na dumami pa tayo dito. At syempre sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe na sa ganun ay maging updated kayo sa mga videong ina-upload natin. No, aray mga kabayan, pakinggan muna natin ang pagbibida dito ni Bungit mga kabayan. Bago natin pakinggan yung pagbibida din ng ating napakagalit na Yusek diyan sa diyan sa palasyo. Tuloy natin mga kabayan. Kita nyo, pasilip-silip pa mga kabayan, naka-face mask pa, no? Magandang umaga sa inyo lahat. Pumunta lang tayo rito upang makita, dahil nais kong makita kung ano ba talaga yung buong sistema mula sa pagkahuli ng mga droga, tapos sa pag-testing, tapos finally sa pag-destroy sa mga nahuling drugs. Kaya dahil kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa na maibenta pa, na makuha, ibang i-report. Alam naman natin kung ano yung mga ibang pangyayari na nakikita natin. Kaya that's why I'm here today, just to see how the system works, para very, very solid yung system natin. Ayan mga kabayan, bida ang ating Pangulo, no? Ang ating napakagaling na Pangulo ay bida diyan at sinupervise niya kung paano daw sinusunog or kung totoo ba talagang sinusunog. Ayan na nga mga kabayan, lumabas na nakita niya na talagang totoong sinusunog mga kabayan. At yan ay talagang naka-live pa, no? Naka-live pa yan mga kabayan yung mga pangyayari na yan. Kaso ang problema mga kabayan ay itong balita na are. Eto mga kabayan, PTV ang naglabas niyan. At makikita nyo yan mga kabayan sa Facebook page ng PTV na Philippine State Con. Yan, basta may blue badge mga kabayan para hindi nyo masabi na fake news yung balita na yan or yan na sinasabi na to. Ito mga kabayan ang sabi, kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA na nagnegatibo sa shabu, cocaine, marijuana at ecstasy ang 4 na ash sample mula sa sinirang illegal na droga sa Kapas Tarlac nitong Hunyo 25 ayon sa Malacanang mga kabayan. Kaya totoo yung sinasabi ninyo mga kabayan diyan sa comment section na yung ginawang pagpunta ni Bungit doon at mag-photo ops ika nga ng ating Vice Presidente ay palabas lang mga kabayan. Akalain mo yan? PDEA mga kabayan na nag-ulat, no? Niyang sinasabi na yan kasi kumuha sila ng sample mga kabayan dyan sa sinunog na yan.
Iya kabira-birayan pala mga kabayan ay hindi kumbaga negatibo no sa sabu, sa cocaine, marijuana at ecstasy. Kita mo mga kabayan? Di ba tayo niluluko ng administrasyon natin? Tapos kabira-bira mga kabayan, itong ipagmamalaki ng ating napagaling na Yusek. Ito mga kabayan, pakinggan natin ang sabi din ng ating magaling na Yusek ha. Ito. Kung totoo nga. Mas pinaigting pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang operasyon laban sa iligal na droga. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kita ninyo, bungad pa lang ni Auntie Claire ha, mas pinagigting ng ating magaling na Pangulo ang pagsugpo sa ipinagbabawal na droga mga kabayan. Yan ang sabi. Aba, anong nangyari? Bakit yung inyo sinunog ay nagnegatibo? Nagnegatibo sa droga mga kabayan? Ay baka yun gagamitin lang mga kabayan dyan sa SUNA na sinasabi talagang pinag-iigting ng ating magaling na Pangulo yang pagsugpo sa droga. mula July 2022 hanggang May 2025, umabot na sa 62.17 billion pesos na halaga ng dangerous drugs ang nakumpiska ng ahensya. Umabot na Grabe, ang laki mga kabayan. Ang laki ng pera na yun. Halaga ng droga na nasabat. Ay, nasan kaya yun? Bakit negatibo yung sinunog dyan sa Kapas Tarlac na yun? Na sinasabing droga? Ay mukhang mga kabayan ay kakaiba ang nararamdaman natin diya. Kakaiba mga kabayan. Isipin mo, mismong palasyo at PDEA mga kabayan na naglathala ng negatibo. Tapos ang pamamalita mga kabayan, at yan ay nagkalat naman sa mainstream media, sa social media, at kung saan-saan pa. Kaya binalita rin mga kabayan diyan sa palasyo na talagang maigting na pinag-uutos ng ating magaling na Pangulo ang pagsis sa mga ipinagbabawal na gamot. Tapos mababalitaan natin mismong PTV mga kabayan na nagsabi na walang substance ng ipinagbabawal na gamot yung nasunog. Baka tawas yun mga kabayan. Nagman lang yan, tipak lang talaga. Tulay ang pagyayabang din rin sa 110,563 anti-illegal drug operations ang Ulitin natin. Operasyon laban sa illegal na droga. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, mula July 2022 hanggang May 2025, umabot na sa 62.17 billion pesos na halaga ng dangerous drugs ang nakumpiska ng ahensya. Umabot na rin sa 110,563 anti-illegal drug operations ang naisagawa ng PDEA na nagresulta sa pagkahuli ng 149,020 na mga drug personalities kabilang ang 9,506 high-value targets. Mula July 1, 2022. Mga kabayan, bakit wala tayong nakita sa balita ng mga nahuling high target, no? High value target mga kabayan. Sino kaya yung mga nahuli diyan, no? Pinagmamalaki dito. Hindi ko nakita mga kabayan sa balita kung sino ba yung high value target mga kabayan diyan sa ipinagbabawal na gamot na yan. Hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Mga kabayan, kayo magpatunay, bida mga kabayan bida, dyan sa palasyo. Yang sinasabing napakaraming barangay na ang cleared na dyan sa ipinagbabawal na gamot. Ay saan kayang barangay yon? Malalaman natin mga kabayan sa tanong ni Miss Eden. Nakapagsampa na rin ang PDEA at iba pang law enforcement agencies ng kaso laban sa 141,827 drug suspects, kung saan 53,939 sa mga kasong ito ay naresolba at ang 47,438 ang nahatulan. Alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo na palakasin ang drug demand reduction activities upang malayo ang taong bayan sa illegal na droga. Umabot na rin sa 9,713 drug offenders ang nakakompleto ng reformation process habang 2,761 naman ang nabigyan ng hanapbuhay. Umabot na rin sa 607 balay silangan reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Napakaganda mga kabayan. Kung tutuusin lang, napakaganda mga kabayan ang mga nire-report nito ni Attorney Claire, ni Auntie Claire mga kabayan. Sa totoo lang, kung ito mga kabayan mga sinasabi na to ng ating Yusek, ng Yusek natin mga kabayan, ay nangyari at totoong naganap sa totoong buhay mga kabayan, napakaganda sana. Kaso lang yan mga kabayan, mababalitaan ninyo na yung sinunog pala na sinasabi nilang 9 million na droga. Walang substance mga kabayan ay pinagbabawal na gamot.
Anak ng teteng talaga mga kabayan. Kumbaga naging show, no? Naging palabas mga kabayan yung pagsunog na yon. Tapos yan, ganyan ang resulta. Tapos dito ay pinagmamalaki ng ating magaling na Yusek na napakarami ng barangay na na-clear na hindi naman nararamdaman ng mga Pilipino. Ang dami pa rin tulunggis dyan, durugista mga kabayan. Kita mo, di ba? At maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Just reminding everyone of the one question, one follow-up guideline. Eden Santos na 25. Oh, yan na ang idol natin. Hello. Good morning po, Yusek. Kaugnay po nung binanggit niyo about illegal drugs, ano po. May we know po kung along mga barangay, kahit ilan lang po, no, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Okay. Alam ninyo mga kabayan, napakatagal na niyang sinasabing clear na barangay na yan eh. Actually mga kabayan, nakapost yan sa Facebook page no ng PIDEA, yung sinasabi nila na napakarami na ng barangay na na-clear sa droga. Pero bakit walang bakit din sa report, no? Bakit hindi ka binigyan ng clear ng PIDEA ng report na ito ang mga barangay na na-clear na? 'Di ba mga kabayan? Napakadali na, no? Baka doon kay Benny Abante, sabihin niyo doon sa lugar ni Benny Abante mga kabayan, clear na ang droga. Kasi siya na rin nagsabi. Okay. Follow up lang po. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para Ang kulit nito ni Miss Eden mga kabayan. kaya nahihirapan si Auntie Claire mga kabayan. Yung mga tanong kasi ni Miss Eden, talagang doon tayo sa realidad mga kabayan. Magbigay ka ng barangay, wag yung katulad nung kay Rizal Tibayros na naka-screenshot lamang yung ebidensya na pwede mo na mga gawin mga kabayan. Ano ba yan? yung address po. Oh. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung isang address. Tapos, Okay, salamat po. Thank you. Next question. yan yung mga report mga kabayan na kulang-kulang. Gagawan pa nila ng paraan mga kabayan kung saan nahagilapin, kung saan sa balay-balay yon yung natapos na yon. At kung saan pa rin yung mga barangay mga kabayan na clear. Baka kasi mamaya pag nagbigay si Auntie Claire mga kabayan ng barangay na sinasabing ng PIDEA na clear na, abay baka may magreklamo mga taga-barangay doon na marami palang adictos benedictos mga kabayan. At yung balay-balay na. Sus, Mariusip talaga, Miss Eden, grabe ka. Grabe kang dumali dito sa pagtatanong. Alam niyo, napakagaling talaga yan ni Miss Eden Santos. Kaya tayo hanga diyan eh, tigil-tigilan muna natin yan si Auntie Claire. Pakinggan muna natin. Ay, basahin natin to mga kabayan, sinabi dito ni Samuel Martires, no? Mga kabayan, napakaganda ng mensahe dito ni Samuel Martires patungkol kay PRRD, no? Ang sabi niya dito, ang dami kasi mga kabayan na nagsasabi, katulad nung mga critics, no, na sinasabi nila na yan daw pag handle or maagang pag-imbestiga sa dyan sa kaso na pinasa ng or report na ipinasa ng mga prosecutor or ni Joel Chua mga kabayan, ay baka daw ma-dismiss dahil daw ito si Ombudsman Martires ay appointee ni dating Pangulong PRRD mga kabayan. Pero ito ang sabi, napakaganda ng sinabi niya dito mga kabayan. There is one thing I want everyone to know. Mula nang ako ay inappoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman, ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong, either directly through his relatives or through any of his cabinet members, including Attorney Mijaldea, Attorney Panelo, and Sen Bongo. Isipin ninyo mga kabayan, mismong si Ombudsman Martires ang nagpapatunay, no? Na si PRRD kasi mga kabayan hindi yan mahilig sa tanaw na utang na loob baga. Yung kumbaga katulad ng pagtakbo niya mga kabayan nung eleksyon, nung pagtakbo niya bilang pangulo. Kita ninyo, hindi siya tumatanggap mga kabayan, 'di ba? At ayaw niya na magagamit 'yon, yung pagtulong na 'yon para kumbaga magkaroon ng posisyon sa gobyerno, 'di ba mga kabayan? O ito pa, yun ang nirerespeto ko sa kanya. Nirerespeto din niya yung aming trabaho. The only thing that Digong told me when he appointed me as an ombudsman, even sa Supreme Court, just do your job. Yan mga kabayan. Kita ninyo, ganyan ang ating Pangulo, ang dating Pangulo. Unlike dito kay Bungit, puro palabas lamang, no? Na kung ano-ano pa ang mga pinagsasabi, utal-utal pa mga kabayan.
dapat mga kabayan matapos na tong termino ni Bungit, no? Kung ako lang mga kabayan tatanungin, at alam ko yung iba sa inyo gusto rin na mangyari yan, dapat matapos na yung termino ni Bungit sa lalong madaling panahon mga kabayan, at mapalitan nung competent mga kabayan na pinuno or leaders. Nang sa ganon, hindi ganyan yung sinasapit ng ating bansa mga kabayan. Wala tayong makikitang masasabing pag-unlad sa ating bansa. Katulad ng sinasabi mga kabayan ng isang kolumnista na talagang laughable, no? Yung mga ipinangako ni Bungit na matatapos na proyekto. 3 taon, kumbaga natambay mga kabayan, standby, na sinasabi nila na merong nagagawa, ganito yung plano. 3 taon mga kabayan, walang natapos. Doon sa 3 taon, hindi na daw yun mga kabayan kayang tapusin ng administrasyon. At bahala na yung susunod na Pangulo or bahala na yung susunod na administrasyon na ipagpatuloy yung mga sinimulan ni Bungit. Kawawang Pilipino mga kabayan. Kung sana lang, no, yung mga nasimula ng ating dating Pangulong na si PRRD mga kabayan, itinuloy niya yung ibang hindi natapos. Sana mga kabayan, napapakinabangan na ng mga Pilipino, 'di ba? Sayang yung panahon na ginugol niya diyan sa palasyo at nagpaindaw-indaw, nagtravel-travel. Hindi natin alam mga kabayan kung nagnakaw ba ng pera ng Pilipino. Kasi yung Maharlika Investment Fund, hindi natin alam kung nandiyan pa ba yung pera o wala na. 'Di ba mga kabayan? But anyway, siyempre meron namang ginagawa si Bungit mga kabayan. Yun nga lang, kumbaga, kaya tayo naghahanap, hindi natin nakikita na, kumbaga, big achievement. Walang ganon mga kabayan. Kumbaga, gawaing mayor o gawaing congressman lang yung nakikita natin na natrabaho ng ating magaling na Pangulo. So anyway mga kabayan, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat mga kabayan sa pagtangkilik ninyo di sa ating channel. At huwag nyo kalimutang magbigay ng inyong comment sa comment section. Mag-like na rin kayo at mag-share. Nang sa ganun, mas marami pa mga kabayan na makapanood ng ating video ginagawa. So see you mga kabayan sa susunod na video. Adios muna mga kabayan. Ingat kayo palagi.